Mapagpalang araw sa inyo mga kaiwaga. Simulan na natin ang kwento ni Rabal. Panahon ng 1986, lugar ng Biliran. Si Rabal ay mahilig sa paggamit ng palaso. Dahil bata pa lamang umano siya, itinuturo na ng kanyang ama ang pangangaso. Dahil sa noong araw, doon sila nabubuhay na marami pang ligaw na hayop sa kagubatan, lalong-lalo na mga baboy ramo. Subalit hindi naman inaasahan ni Rabal na ang lahat ng kalamang yon ay magagamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang mga aswang na tinatawag na kubot. Halos pare-pareho lang din naman sila. Magkakaiba lang ng tawag at kakayanan. Subalit iisa pa rin ang uri, ang pagiging aswang na hayok sa laman ng tao. Lalong-lalo na sa mga batang sanggol na kanilang pinapaslang. At sa maniwala man kayo o hindi, itong si Rabal ay nagkaroon ng kakaibang kakayanan. Magmula ng pagkalooban siya ng isang tikbalang, ito'y gamit espiritual na nagmumula sa loob ng kawayan. Subaybayan natin ang kwentong ito ni Rabal magmula sa kanyang pagkabata. Rabal anak? Rabal, asa na bang batang yon? Magtutungo na ako sa bukid para mangaso. Sabi sa akin sasama raw siya. Ay nakong batang yun, oo. Maya-maya pa'y tatakbong papalapit si Rabal. Galing sa labas ng bakuran, may daladalang palaka. At nang makita na ang kanyang amang papalis, dali-dali itong sumunod habang nagsasalita ng, Ama, sandali lang po, sasama ako. Ay naku kang bata ka, kanina pa kitang hinahanap. At ano ba yung daladala mo? Palaka po, ama. Di ba pwede naman po itong may ulam? Palakang bukid po. Ay naku Rabal, pakawalan mo na nga yan. Halika na't magtutungo na tayo sa kasukalan ng bukid. Marami pa akong ituturo sa'yo. Nandito na yung palaso sa likod ko. Gustong gusto ko po yan, ama. Balang araw magiging kasing galing niyo po akong mga aso. Ipinapangako ko po yan. Dalawa na nga lang tayong mag-ama. Binubola mo pa ako. Halika na, bago pa magsipaglikas ang mga ligaw na hayop. Nagpatuloy sa paglalakad ang mag-ama habang ang kanyang inay naman ay mag-isang naiwan sa kanilang tahanan. At sa makalipas na ilang oras na paglalakad, dahil sa may kalayuan din ang kanilang pinangangasuhan kung saan doon nagkalat ang mga ligaw na hayop, at nang lubusan na nga silang makarating roon, 10:00 na ng umaga nang magsimula silang mangaso. Anak, dahan-dahan sa pagakbang. Malakas ang pakiramdam ng baboy ramong yan. Kapag tansyado mo ng distansya, saka mo'y posisyon ng palaso at banatin mo ng todong-todo saka mo bitawan. Dahan-dahang pumosisyon si Rabal nang makita ang isang baboy ramo, at sa edad na 12 anyos ng mga panahong yon, wala na siyang pagdadalawang isip sa pagpatay ng baboy ramo dahil sa mga itinuturo sa kanya ng kanyang ama kung paano ang tamang pangangaso. Ako na pong bala, ama. Mas ninenervyos ka pa kaysa sa akin eh. Tingnan niyo po, babagsak ang baboy ramong yan. Pagtiwala ka po sa akin. At nang bitawan nga ni Rabal ang pagkakabanat ng palaso, walang bintis, sapul sa ulo ang baboy ramo na hindi man lamang nakatakbo dahil sa malalang tama nito. Ayos, ama. Sapul na sapul ang baboy ramo. Halika na po. Kunin na natin. Magaling anak, unti-unti ka nang nagiging biyasa sa paggamit ng palasong ito. Tara't kunin na natin ang baboy ramo. Subalit habang kinukuha nila ang baboy ramo sa mga oras na yon, biglang napalingon ang mag-ama sa kanilang likuran nang may makita silang isang tao na nakatitig sa kanila habang nagwiwika ng, Mag-iingat kayo sa pamamana sa lugar na ito. Baka hindi baboy ramo ang tamaan ninyo. Dahil may mga nagkalat na nagaanyong baboy ramo rito. Lalong-lalo na sa pagsapit ng dilim. Tugon pa ng kanyang amang si Ramon na humarap sa pagsasalita sa matanda. Matagal na ho akong nangangaso rito. Ano ho bang sinasabi ninyo? Mga baboy ramo lang naman na nagkalat sa kasukalan ng bundok na ito. Ama, bago lang naman po tayo nangaso rito eh. Madalas po nandudun lang tayo sa may ibaba. Kaso umakit na rito ang mga baboy ramo. Kaya ngayon lang tayo napunta rito. Huwag ka nang maingay, Rabal. Hayaan mo nga akong kumausap sa matanda. Nanggaling na rin sa bibig ng anak mo. Bago lamang kayong nangangaso sa lugar na ito. Tama ang sinabi niya. Paubos na ang mga baboy ramo sa ibaba. Kaya nandito kayo ngayon. Ito lamang ang babala ko sa inyong mag-ama. Huwag na huwag kayong magpapaabot ng gabi sa bundok na ito dahil napakadelikado
Alam nyo naman siguro ang bali-balita patungkol sa mga aswang, kaya mag-iingat kayo dahil baka hindi na kayo muling makababa sa bundok na ito. Ano? Aswang? Matagal ko na rin nung nababalitaan yan, pero mukhang wala namang katotohanan. Siguro hindi mo pa natsetsempohan. Subukan mo magpaabot ng dilim sa lugar na ito upang maunawaan mo ang sinasabi ko at pagsisisihan mo ang lahat na hindi ka naniwala sa mga sinabi ko ngayon. Binaliwala lang yun ng kanyang amang si Ramon. Hindi ito naniwala sa mga sinabi ng matanda. Patuloy niya na lamang na tinalian ng paa ng baboy ramo at saka pinasan sa kanyang likuran. Subalit ang matanda ay patuloy pa ring nakatingin sa kanila na para bang binabantayan hanggang sila'y makalayo. Maya-maya pa'y patuloy na binaybay ng mag-ama ang daan papabalik sa kanilang tahanan at habang patuloy na naglalakad, sambit pang wika ni Ramon sa kanyang anak na si Rabal habang tuwang-tuwa dahil sa galing na nitong mangaso. Mukhang maniniwala na ako sa iyo anak sa mga sinabi mo sa akin kanina na masihigatan mo pa ako sa pangangaso. Sa isang pagbitaw mo lamang kanina sa palaso ay wala nang mintis. Sino ba namang nagtuturo sa akin kung di ikaw, Ama? Kaya magiging kasing galing mo talaga ako. Maiba po pala tayo, Ama. Nanindig po ang mga balahibo ko sa mga sinabi ng matanda. Yung patungkol po ron sa aswang, mukhang seryoso po siya eh. At hindi po siya talaga nagbibiro. Kung talagang may aswang doon, bakit nandoon siya? Ang tanda-tanda niya na, 'di ba? O kaya naman siya siguro yung aswang. Ang ama naman oo, nagbibiro ka pa sa lagay na yun. Paano po kung totoo? Mangangaso pa po ba tayo sa lugar na yun? Sayang pa naman, ang daming baboy ramo. Halos magkakasama sila sa paghahanap ng pagkain doon. Hindi sana mahirap para sa atin na mga aso. Inaalis ko lang ang takot mo. Huwag ka na magpapaniwala sa matandang yon. Hindi naman natin siya kilala At ano bang pakialam niya sa atin, di ba? Sa bagay po, pero mag-iingat pa rin po tayo, Ama. Dahil ayoko pong may mangyaring masama sa atin. Oo naman anak, Rabal. Kumukuha lang naman tayo para sa pagkain natin. At bago maubos ang baboy ramong ito, patagal-tagal din naman. Kaya lilipas din ng ilang linggo bago tayo muling mangaso. Maliban na lang siguro kung magbebenta tayo sa bayan para pambili ng bigas. At nang muli na nga silang makabalik sa kanilang tahanan, kagad na nilinisan ng kanyang ama ang baboy ramo at nang tuluyan na itong mahiwa. Ang iba roon ay dinadarang sa araw at ang iba naman ay sa may abuhan upang hindi masira ang karne nito na umaabot ng ilang linggo nilang pagkain. Ramon, wala na nga pala tayong bigas. Magsasaing sana ako ngayon. Pero 2 takal na lang yun Sakto na lang para sa araw na ito. Siguro ibenta natin ang ibang laman ng baboy ramo. Malaki-laki rin naman ang nahuli ninyong mag-ama. Tama Salome. Sakto na linisan ko ng lahat. Pagkatapos nating kumain 3, bababa kami ni Rabal sa bayan. Dadalahin namin ang ibang laman ng baboy ramo para maialok na rin sa mga taong nandoon habang sariwa pa ang laman nito. Maya-maya pa nang matapos na nga silang kumain, kagad na bumaba ng kapatagan ng mag-ama. Dala-dala ang isang batya na naglalaman ng karne ng nahuli nilang baboy ramo. Ale, bili na po kayo. Sariwa pa po ang laman ng baboy ramong ito. At saka malinamnam po ang lasa. Natural po. Dahil mga damo lang po ang kinakain nito. Magkano 1 kilo? Native na baboy. Mas malinamnam nga lasa nito kaysa dun sa mga inaalagaan lang. Bigyan mo nga ako ng 1 kilo. At sa dapit hapon, lubusan na ring naubos ang kanilang panindang baboy ramo. Nagpasya ang mag-amang bumili na ng bigas. Pasan-pasan niyo ng kanyang ama. At habang papabalik sila sa kanilang tahanan, unti-unti na ring dumidilim ang paligid. At dahil nga sa may kalayuan niyon, gamit ang isang maliit na gasera, sinindihan niyon ni Rabal na nagsisilbing liwanag sa kanilang daan habang patuloy na binabaybay ang daan patungo sa kanilang tahanan. Subalit sa hindi inaasahan, nang magawi sila sa isang masukal na daan, may napansin silang mabilis na tumawid dahil sa lakas ng hanging dumaan. Bahagya silang napahinto hanggang sa magwika si Rabal nang, Ano po yun, Ama? Bigla po kong kinilabutan. Parang isang mabilis na aninong dumaan sa atin. Ano ka ba Rabal anak? Ibon lang yon. Huwag mo nga pinagtatatakot ang sarili mo. Dahil yan doon sa sinabi sa'yo ng matanda Sige na't magpatuloy na tayo sa paglalakad. Mas lalong lalalim ang gabi at bilis-bilisan na natin ang paghakbang. Pati ako nakakaramdam ng takot sa'yo. Subalit sa pagdating nila sa paekes na daan,
may napansin silang nakatayong lalaki. Pilit itong inaaninaga ng maliit na gaserang daladala ni Rabal hanggang sa mapagtanto nila na isang tao ang nakaharang sa daan at nakasuot ng kulay itim habang nanlilisik ang mga mata. Wika pa ng kanyang amang si Ramon na bahagyang ibinaba ang daladalang bigas para tanungin ang nakaharang na lalaki. Sino ka, tanong kailangan mo? Umalis ka dyan sa daraanan namin. Nakakaabala ka. Subalit hindi man lang sumagot ang nilalang na yon hanggang sa magalit na itong si Ramon na muling nagwika ng, ayaw mo talagang umalis dyan? Babanggain ka namin o kaya naman ay sabihin mo lang kung anong gusto mo. Pinagtitripan mo ba kami? At nang magsalita na nga ito sa kanilang harapan na para bang ang boses ay nanggagaling sa lupa, patuloy silang kinilabutan na sa unang pagkakataon ay makaranas ang mag-ama ng tinatawag na kubot na aswang. Ipagkaloob mo na sa akin ang iyong anak, kapalit ng pangangaso ninyo sa bukid. Dahil ang mga kinukuha ninyong baboy ramo roon ay sa aming pangangalaga. Magiging malaya ka sa iyong pangangaso, subalit ang magiging alay ay ang iyong anak. Ngunit nang akmang muling magsasalita itong si Ramon, biglang nawala sa kanilang harapan ang nilalang. Napakabilis nito na halos hindi masundan ang kanilang mga mata. Hanggang sa marinig nila ang boses ng matanda na nandudoon sa kanilang likuran. Sige na't ipagpatuloy na ninyo ang inyong paglalakad. Wala nang nilalang na yon at lubusan ng lumayo sa lugar na ito. Ikaw na naman, tanda. Sino bang lalaking yon? At anong koneksyon mo sa kanya? Wala akong koneksyon sa nilalang na yon. At ang totoo, kaya siya umalis ay dahil sa akin. Dahil sa'yo? Paanong dahil sa'yo ay isa ka ng matanda? At isa pa di ba nandudoon ka sa bukid? Paano kang nakarating rito? Hindi na mahalaga yon. Ang importante sa akin ay ligtas kayong dalawa, lalong-lalo na yung anak mo. Kung ako sa inyo ay maniwala kayo sa akin na mayroong aswang at ang nilalang na yon na nasa inyong harapan kanina ay isang mapaminsalang nilalang na tinatawag na kubot na aswang. Mag-iingat kayong mag-ama dahil sa pakikialam ninyo sa bukid na yon. Pagkain nila ang kinuha ninyong baboy ramo at ang gusto nilang kapalit ay ang iyong anak. Kaya maniwala kayo sa aking mga babala. Hihintayin mo pa bang may mangyaring masama sa iyong anak bago ka lubusang maniwala sa akin? Tara na, Rabal, hayaan na natin yung matandang yan. Kung ano-ano na naman ang sinasabi sa atin. Kaya tuloy tayo nakakaramdam ng takot Nagpatuloy na sa paglalakad ang mag-ama. Subalit habang binabaybay ang maliit na daan, muling napatanong si Rabal sa kanyang ama patungkol sa nangyari kanina. Paano po kung totoo ang sinasabi ng matanda, ama? Kasi kanina lang nanlilisik ang mata ng lalaking yon. Tsaka napakalalim ng boses niya. Nakakatakot na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kinilabutan po ako. Nanindig ang balahibo sa aking braso. Isa ka ba, Rabal? Di ba ang sabi ko sa iyo huwag kang maniwala sa matandang yon? Malay lang ba natin na may sapak sa utak ang lalaking humarang sa ating kanina? Tsaka baka adik yon. Pero ama, huwag ka na nga maraming sinasabi, Rabal. Ipagpatuloy mo na yung paglalakad mo. Naghihintay na sa atin ang iyong nanay. At habang patuloy silang naglalakad, nararamdaman ng mag-ama na para bang may sumusunod sa kanila. Subalit hindi sila natatakot at kinikilabutan. Siguro ay ang matanda na patuloy pa rin silang binabantayan hanggang sa lubusang makarating sa kanilang tahanan. Salome! Salome! Pakibuksan mo nga itong pinto. Nandito na kami ni Rabal. O bakit inabot na kayo ng hating gabi? Kanina pa ako naghihintay sa inyo. May mga nangyari kasi hindi namin inaasahan ang anak mo. At saka medyo natagalan din bago maubos yung baboy ramo. Ganun ba? Di bale, ang mahalaga nandito na kayo. Eto nga pala yung bigas. Matagal-tagal na rin bago maubos yan dahil 3 lang naman tayong kumakain. Anong sinasabi mong may nangyaring hindi inaasahan? Wala yon. Adik lang yung humarang sa amin kanina. Walang magawa sa buhay. Huwag mo nang isipin yon. Kinabukasan ng umaga, habang abala sa pagpapakain ng manok ang kanyang ama, nagpaalam si Rabal patungo sa kanyang paaralan. Subalit habang binabaybay niya ang daan patungo roon, naramdaman niyang tila ba may nagmamasid sa kanya. Nakatago lamang ito sa masukal na damuhan at patuloy siyang pinagmamasdan. Dumampot ng bato itong si Rabal na kung sakasakali man nasunggaban siya nito ay maaari niyang batuhin upang kahit papano'y madali siyang makatakbo. At nang makarating na nga siya roon sa may unahan, bahagya siyang nagkubli sa isang malaking puno. Nakahanda ang kanyang malaking bato. Subalit sa ilang minuto niyang paghihintay
Walang tumatawid hanggang sa maramdaman niyang mayroong tao sa kanyang tagiliran. Nandoon ang matanda habang nagwiwikas sa kanya ng, Rabal, huwag kang matakot sa akin. Bitawan mo na ang batong yan. Hindi ako kalaban. Kakampi niyo ko. Sino ka po ba? At bakit niyo po ko sinusundan? Ang pangalan ko ay Rene. Isa kong ermitanyo. Isang ermitanyo po? Ano pong ibig sabihin nun? Malalaman mo rin ito balang araw, iho. Dahil kakailanganin mo ang tulong ko bilang iyong magiging gabay. At hindi lang yon, magkakaroon ka ng isang kaibigang tikbalang at ang kanyang sandatang espiritual ay ipagkakaloob niya sa iyo. Ano pong sinasabi ninyo, Mang Rene? Hindi ko naman po kayo maunawaan Ang labo naman po. Huwag mo na munang intindihin ang lahat ng sinasabi ko sa iyo ngayon. Subalit balang araw ay mauunawaan mo ang lahat ng ito. Mag-iingat ka, Rabal. Subalit huwag kang mag-alala. Habang patuloy kang lumalaki ay nandito ko para sa iyo. Tawagin mo lamang ang pangalan ko kapag kailangan mo ng tulong. Sige na, mauhuli ka na sa iyong klase. Hindi man lubusang nauunawaan ni Rabal ang mga sinabi ng matanda. Subalit tumatak sa kanyang isipan hanggang sa makalipas ng ilang taon nang lubusang magbinata itong si Rabal at sa edad na 22 anyos. Doon nagsimula ang mga matitinding kababalaghan na unti-unting nangyayari sa kanyang buhay. Ano ba tong mga nakikita ko? Mga tao ba sila? Pero parang hindi. Kakaiba ang kanilang itsura. May maliliit at mayroon din namang malalaki. Nakakatakot. O Rabal anak, bakit kumukurap-kurap ka riyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Ama, nakikita niyo ho ba ang nakikita ko? Ano bang pinagsasasabi mo? Yung nandun po sa harapan natin, may mga kakaibang uri ho ng nilalang pero hindi po sila tao. Sila yata ang tinatawag na elemento. Ay naku anak, kulang ka lang yata sa tulog Mabuti pa hindi muna kita sinama rito sa pangangaso sa gubat. Hindi po ko nagkakamali, ama. At lalong hindi po ko kulang sa tulog. Ayan po sila Nakatingin nga po sa atin ng iba Huwag mo nga akong tinatakot, Rabal. Sa tagal ko na sa pangangaso rito, wala naman akong nakikita ng sinasabi mong yan. Siguro umuwi na muna tayo. Sapat na muna itong mga labuyong ligaw na manok sa gubat. Medyo mailap na rin ang mga baboy ramo. Kaya bibihira rin tayong makahuli. Mabuti na lamang at may mga bitag tayong nilagay rito. Kahit papano'y may pangulam tayo. Mas mabuti pa nga po siguro, ama. Kasi hindi na po ako mapakali rito Totoo po kasi ang sinasabi ko sa inyo. May mga nakikita po akong nakatingin sa atin. Ang iba ay parang galit at ang iba naman ay nakangiti. Basta, umuwi na po tayo, ama. Sa pagsapit ng gabi, inaapoy na ng lagnat itong si Rabal. Dagli siyang pinainom ng gamot. Subalit imbis na gumaling, mas lalo pang tumaas ang kanyang lagnat. At kung ano-ano pang mga nilalang ang nakikita. Hanggang sa makita niya sa kanyang panaginip ang matanda. Nandoon umano sila sa isang malaking kawayanan. Isang napakataas na kawayan. Naglalakihan ang katawan nito habang patuloy na kumikinang na parang ginto. Sambit pang wika umano sa kanya ng matanda habang nakatayo sila sa isang malaking puno ng kawayan. Rabal, may gantimpalang naghihintay sa iyo sa puno ng kawayang ito. Isang regalo na matagal na panahon ang nakalaan para sa iyo. Subalit bago mo makuha yon, kinakailangan mo munang makuha ang tiwala ng tikbalang dahil hindi lang isang gantimpalang makukuha mo, kundi dalawa na magagamit mo sa mundo ng espiritual dahil ikaw ang hinirang upang magkamit noon. Tugon pa ni Rabal sa kanyang panaginip. Yun na po ba yung sinasabi ninyo nung bata pa ako? Tumatak po yun sa aking isipan hanggang ngayon. Pero nasan po yung tikbalang? Sa ngayon ay hindi pa magpapakita sa iyo ang haring tikbalang. Hindi mo pa kakayanin. Kung sa mga elemento lamang na nagpakita sa iyo, inaapoy ka na ng lagnat, paano pa ang haring tikbalang? Kaya ihanda mo ang iyong sarili. Muli tayong magbabalik sa kawayang ito at hindi na sa iyong panaginip kasama ng iyong pisikal upang kunin ang regalo na manggagaling sa puno ng kawayang ito at sa iyong magiging kaibigang tikbalang. Pagpatak ng alas 5 ng madaling araw, unti-unti nang bumababa ang lagnat ni Rabal. Patuloy pa rin naman siyang pinupunasan ng maligamgam na tubig ng kanyang nanay at sa kanyang pagmulat. Naalala niya pa rin ang mga nangyari sa kanyang panaginip. Wika pa nga niya sa kanyang inay na lubusang nag-alala sa nangyari sa kanya. Inay, pasensya na po kayo.
Pati po kayo na pag-alala ko pa. Maayos na po ang pakiramdam ko. At marami pong salamat sa pag-aalaga po ninyo. Nasa na po ba si Ama? Nanduduan lang sa labas ng bahay. Nag-aalala rin sa'yo. Alam mo naman nag-iisang anak ka lamang namin. Kaya ayaw naming may mangyaring masama sa'yo. Pasensya na po talaga, Inay. Napanaginipan ko po kasi uli yung matanda. Si Mang Rene po. Pagtutungo raw po kami sa may kawayan. Yung mga nagyayabungan pong kawayan sa likuran ng bahay. May gantimpala raw po kasing ibibigay sa akin doon. Ay naku anak Rabal. Kagabi mo pang sinasabi yan. Paulit-ulit ka na kagabi. Habang nakapikit ang iyong mga mata. Akala nga namin ang iyong amay nagdidelirio ka na. Kaya sobra-sobra mo kaming pinag-alala. Totoo pong sinasabi ko sa inyo, Inay. Si Mang Rene ho, magkikita raw ho kami sa may kawayan. Tumigil ka na nga muna dyan sa mga sinasabi mo, Rabal. Magpahinga ka na muna. Baka kung ano pang mangyari sa amin ng ama mo. Dahil sa sobrang pag-aalala sa iyo. Natigilan si Rabal sa pagsasalita. Dahil sa hindi siya maunawaan ng kanyang nanay. Muli na lamang siyang nahiga habang patuloy na nag-iisip kung kailan siya maaaring magtungo sa nasabing kawayan. At sa paglipas nga ng 2 araw, humanap ng pagkakataon nitong si Rabal na makatungo sa mayabong na puno ng kawayan. Dali-dali siyang pumuslit sa kanilang tahanan at habang binabaybay ang daan patungo roon, iba't ibang uri ng nilalang ang kanyang nadaraanan. Subalit hindi niya pinapansin iyon. Kahit na ang iba'y gustong makipagkaibigan sa kanya, inaabutan siya ng kung ano-ano. Subalit hindi yung tinatanggap ni Rabal dahil alam niyang mayroong kapalit. Kaya naman nagpatuloy lamang siya sa kanyang paglalakad. At sa pagdating nga sa ibaba ng isang malaking puno ng kawayan, napakayabong nito. At kung ano ang nakita niya sa kanyang panaginip dahil nga sa bukas na ang kanyang ikatlong mata, kumikinang na parang ginto ang kawayang yon. Sa kanya tinawag ang pangalan ng ermitanyong si Mang Rene upang makahingi ng tulong at gabayan siya sa mga oras na yon. Mang Rene? Mang Rene? Nandito ho ba kayo? Totoo na ho ba itong nakikita ko? At hindi na ho ba ito isang panaginip? At nang masambit nga ang pangalan ni Mang Reneng ermitanyo, tumugon ito sa kanyang mga tanong habang nagwiwika sa may gilid ng kawayan. Hindi na ito isang panaginip, Rabal. Totoo ang nakikita mong ito. Ang kawayan ay isang ginintuan. Ito'y binubuhay at pinapangalagaan ng isang haring tikbalang. Tawagin mo ang kanyang pangalan at ipagkakaloob ko sa iyo, si Haring Agaton. Agaton ho? Haring Agaton? Nandito ka ho ba sa iyong sariling tahanan? Maaari ho bang magpakita ka sa akin? Hanggang sa lumabas ang kakaibang tikbalang, ginintuan din ang kanyang kabuuang kulay. May palaso sa kanyang dibdib. Napatras noon si Rabal dahil sa laki ng nilalang at napatingin siya sa itaas dahil halos doble ito ng kanyang tangkad. Sambit pang wika nito sa kanyang harapan habang may mahabang gininto ang buhok na nakalugay. Matagal na rin kitang sinusubaybayan, iyo, at ang iyong buhay ay kinikwento sa akin ng matanda. Ikaw si Rabal, ang magmamana ng palasong ito upang kalabanin ng mga aswang. Ipagkakalob ko ito sa iyo, subalit sa isang kondisyon. Sa tamang pamamaraan mo lamang ito gagamitin at hindi sa kasakiman at kalokohan. At hindi lamang yon, may isang mutya ng bulalakaw ang nandiriyan sa loob ng katawan ng kawayan bilang iyong proteksyon at magiging bilis upang hindi ka mapinsala ng mga kubot na aswang. Samantalang ang matandang ermitanyo naman ang bahala sa iyong magiging kaalaman upang mas lalong pagtibayin ang iyong pisikal na katawan, lalo pat ang iyong katawan ngayon ay wala pang sapat na proteksyon. Kayang-kaya yang lapain o kaya naman ay butasin sa pamamagitan lamang ng matatalim na kuko. Kaya kung ako sa iyo, Rabal, kung gusto mong lubusang makamta ng kapangyarihan, makinig ka at sumunod sa matandang ermitanyo. Matagal na kaming magkaibigan yan. Magtiwala ka sa amin. Opo, Haring Agaton. Susundin ko po ang lahat ng inutos sa akin ng ermitanyo. Pero, sapat na hubang kakayanan ko para panghawakan ng palasong yan? Sa ngayon ay hindi pa, Rabal. Subalit maaari ko na itong ipagkaloob sa iyo dahil hindi pangkaraniwan ang bigat ng palasong ito. At bago mo mabanat ang espiritual na goma, kinakailangan mo ng karagdagang lakas na manggagaling sa kaalaman ng matandang ermitanyo. Subalit ngayong araw ding ito, ibukas mo ang iyong 2 palad. Ibibigay ko sa iyo ang matagal ko nang pinangangalaga ang espiritual na palaso. Walang pagdadalawang isip na tinanggap iyon ni Rabal. Subalit sa paglapat sa kanyang palad ng palasong yon, napaluhod si Rabal dahil sa sobrang bigat nito.
na halos hindi niya maiangat. Muling sambit pang wika ni Rabal habang hirap na hirap bago ito mailagay sa kanyang balikat. Sobrang bigat naman po nito. Ilang kilo po ba ito? Mababalian ako kung araw-araw kong dadalhin ang palasong ito. At paano kung gagamitin kung ganito kabigat? Baka atakihin na lang ako ng aswang bago ko pa magamit ito. Huwag kang mag-alala, Rabal. Gagaan din yan para sa iyo. Sa ngayon ay hindi ka pabalanse para sa palasong yan. Subalit ipinagkaloob na yan sa iyo ng Haring Tikbalang upang sa paglipas ng mga araw at patuloy kong pagtuturo sa iyo, unti-unti yang gagaan na parang isang normal na palaso at ang bawat tatamaan ng patalim niyan ay sinisiguro kung walang ligtas. Pupulutin siya sa lapag ng lupa at hindi siya bubuhayin nito dahil sa lakas ng kapangyarihan ng palasong yan. Subalit dahil sa bigat ng palasong yon, panandalian niya muna itong iniwan sa may gilid ng kawayan upang kunin ang nasabing mutya ng bulalakaw. Sakto, Mang Rene, may daladala ho akong tabak. Maaari ko na hubang putulin ng isang katawan ng kawayang ito? Binibigyan ka na ng pahintulot ng tikbalang. Sige, putulin mo na ang parte ng puno ng kawayan. Nandiriya ng mutya sa loob nito. Subalit mag-iingat ka, Rabal. Malakas ang kuryente ng bulalakaw at baka tumalsi ka kung hindi mo ito kakayanin. Ano? Iba ka naman ho, ikamatay ko. Halika mo ng saglit. May ibubulong akong orasyon sa iyong puyo upang kahit papano hindi ka mapinsala nito dahil sa lakas ng dumadaloy na kuryente na nanggagaling sa bulalakaw. Lalo pat wala ka pang sapat na proteksyon. Dagling umusalang matandang ermitanyo. Iniihip ito sa ulo ni Rabal at nang matapos ang ritual na yon, dahan-dahan ang pinutol ni Rabal ang puno ng kawayan. Subalit ang napapansin niya sa kanyang daladalang tabak, unti-unti itong nabibingaw na para bang isang bato ang kanyang tinataga. Maya-maya pa'y muling nag-usal ang matanda. Iniihip ito sa kanyang daladalang tabak at sa muli niyang pagtagpas roon, dahan-dahan ang tinatalaba ng katawan ng kawayan hanggang sa unti-unting maputol ito at lubusang pumatak sa lupa. Sambit pang wika ni Rabal nang may marinig siyang kumalog na bato sa loob mismo ng katawan ng kawayang yon. Dito ho, Mang Rene, sa may parteng gitna ho ng kawayan. Rinig na rinig ko ho mismo at hindi ako nagkakamali. Sige at muli mong putulin upang makuha na natin ang nasabing mutya. Nakangiti sa atin ang Haring Tikbalang. Natutuwa siya ngayon dahil karapat dapat na tao ang nakakuha nito at hindi kung sino lang na maaaring gamitin ito sa kasamaan. Muli niya itong pinutol at dahan-dahang biniyak hanggang sa bumungad sa kanya ang isang mutya ng bulalakaw. Sige, Rabal, hawakan mo. Subalit ihanda mo ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala, nandito ako sa iyong likuran. Kunin mo ang mutyang yan. Karapat dapat yan para sa iyo. Maraming mga nakatinging elemento sa iyo ngayon. Dahil kung hindi mo yan kukunin, sila ang kukuha niyan sa iyo at aagawin. At pagkatapos mo itong mahawakan, halikan mo ang mutya upang kilalanin kanyang bagong tagapangalaga. Dahan-dahan nga iyong dinampot ni Rabal at nang matapos niya itong malikan, dumampi sa kanyang buong katawan ang isang malakas na bultahe ng kuryente na unti-unting nagpawala ng kanyang malay ng mga oras na yon at ang huling narinig niya na lamang na tinig ay ang boses ng Tikbalang pati na rin ang matandang ermitanyo. Kaibigang Rene, ikaw na munang magtanga ng palasong ito. Pangalagaan mong batang yan. Malaki ang may tutulong niya sa pagpuksa sa mga aswang. At kilala kita, kaibigang Rene. Hindi ka pipili ng isang mahinang nilalang, kaya ipinahubay ako sa iyo ang batang yan, pati na rin ang palaso at ang mutya ng bulalakaw. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Noon pa man ay magkasama na tayo. Ako nang bahala sa batang ito at kung paano kong ipapasa sa kanya ang aking kaalaman. Ang mahalaga ay siya nang nagtatangan ngayon ng iyong palaso. Pati na rin ang mutyang ito na noon pa man ay matagal mo nang binabantayan. Sige at haalis na kami. Ihahatid ko muna ang batang ito sa may pintuan ng kanilang tahanan. At sa kanyang pagising, nasa loob na ng kanyang silid ang espiritual na palaso. Gayon din ang mutya ng bulalakaw. At sa pagising nga ni Rabal, nandudoon na siya sa kanyang silid. Sambit pang wika ng kanyang inay na lubusang nag-aalala sa nangyari sa kanya. Mabuti naman at may malay ka na, anak. Ano bang nangyari sa iyo? Nakita ka ng iyong ama na nandyan na sa may labas ng pintuan at walang malay. Saan ka ba nanggaling, anak? Pasensya na ho, inay. Nasa na ho yung palaso?
Pati na rin yung mutya ng bulalakaw. Anong palaso na naman ang sinasabi mo? Mamamatay na kami sa pag-aalala sa'yo. Hindi naman namin alam ang mga pinagsasasabi mo. Subalit sa kanyang paglingon, nakita niyang nandoon sa may haligi ng tahanan ng palaso. Gayon din ang bulalakaw. Subalit kahit na paulit-ulit niyang ituro yun sa kanyang inay, wala itong makita dahil na rin sa hindi bukas ang ikatlong mata ng kanyang magulang. Pang-espiritual na mata lamang ang nakakakita noon, pati na rin ang kakaibang mutya ng bulalakaw. Dahil hindi siya pangkaraniwan, maya-maya pa'y dumating ang kanyang itay at may daladalang lugaw upang ipakain kay Rabal. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Maawa ka naman sa amin ng iyong nanay. Sobra-sobra ng pag-aalala namin sa iyo. Bigla ka na lamang nawala rito sa bahay. Tapos darating kang walang malay. Pasensya na ho, ama. Pero ama, meron ho akong magandang balita sa inyo. Meron ho akong isang magandang palaso. Pang-spiritual ho siyang gamit. At magagamit ko yun sa mga aswang. Yun ho ang itinuturo sa akin ng matandang ermitanyo ngayon. Diba ikaw rin ang nagturo sa akin kung paano maging magaling sa paggamit ng palaso? Kaya nakakatuwa ho, ama. Binigay ho sa akin ng isang ginintuang malaking tikbalang. Naku anak Rabal, nag-a-addict ka ba? Kung ano-ano na yung sinasabi mo. O eto ang lugaw. Kumain ka na muna at baka gutom na yan. Pagalit na wika iyon ng kanyang ama dahil nga sa hindi siya lubusang maunawaan ito. At habang kumakain ng lugaw itong si Rabal, patuloy niya namang tinitingnan ng ginintuang palaso na nakasandig lamang doon sa haligi ng kanilang tahanan. Makalipas ang 2 araw, sa lubusang panunumbalik ng lakas nitong si Rabal, muli silang nagkita ng matandang ermitanyo. Doon mismo sa gitna ng gubat, palihim niyang itinatago sa kanyang ama at inay dahil sa hindi sumasang-ayon ng dalawa at hindi naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Unti-unti siyang tinuturuan doon ng matandang ermitanyo. Kakibat pa noon ng isang maliit na libreta. Kulay pula ito na nababalot ng liwanag. At sa gitna ng kagubatang yon, merong nag-iisang kuwebang nakatago. Yon ang tahanan ng matandang ermitanyo. Dahan-dahang hinuhulma roon si Rabal, lalo na ang paggamit ng ginintuang palaso at ang pag-aaral ng nagliliwanag na libreta. Noong una hirap pa siyang paamuhin ng ginintuang palaso. Hindi umaayon sa kanyang katawan dahil sa bigat nito na hindi kinakaya ng kanyang braso. Tandang Rene, bakit ganito? Ni hindi ko man lamang mabanat ang ginintuang palasong ito. Kahit nga lang buhatin nakakangawit. Paano kung gagamitin ito sa mga aswang kung ako mismo hirap na hirap paamuhin ito? Ibig sabihin lamang nun, Rabal, kulang na kulang pang iyong kaalaman. Kinakailangan mong paulit-ulit na magbalik rito sa may kuweba at ituturo ko sa iyo ang malalim na pagdarasal gamit ang meditation. Hinuhulma nito ang iyong puso, ang iyong kaluluwa upang lubusang bumalanse sa iyong pisikal, kakibat ng mga dasal na nandiriyan sa libreta. Hindi lahat ng naging magaling ay nagsimula kaagad na magaling. Pare-pareho tayong nagsimula ng walang alam. Subalit sa paulit-ulit mong gagawin ng lahat ng bagay na yan, unti-unting gumagaan para sa iyo ang palaso dahil sa nagiging balanse na ang inyong enerhiya at magugulat ka na lamang isang araw kung paano mong ginagamit ang isang normal na palaso ay ganoon na rin ang ginintuang palasong yan. Ganoon ho ba? Pero hanggang kailan? Gusto ko nang magamit ang palasong ito. Huwag kang magmadali, Rabal. Unti-unti kang mauhulma sa aking pagtuturo at nang sa gayon, maging normal na lang para sa iyo ang lahat. Kaya eto muna ang hawakan mo at hindi yang palaso dahil talagang hindi mo yang kakayanin. Mabilis mauubos ang iyong enerhiya at lalamunin ka lamang ng iyong kagustuhan. Etong libreta, ituturo ko sa iyo ang pagkakasunod-sunod ng kinakailangan mong dasalin. Maupo ka riyan sa may bato dahil sa tumatakbo ang ating oras, maya-maya niya na hahanapin ka na naman ng iyong mga magulang. Halos araw-araw ay tumatakas itong si Rabal, tumatakbong patungo roon sa may kuweba upang patuloy lamang siyang maturuan ng matandang ermitanyo. Kahit na nga paulit-ulit ring pinagagalitan ng kanyang mga magulang, hanggang sa makalipas ang 3 linggo, ang mabigat na palaso ay unti-unti nang gumagaan. Totoo ang sinasabi mo sa akin, Mang Rene. Ngayon ay magaan ko na siyang nabubuhat. Pero ang problema ko na lang ay hindi ko pa rin mabanat-banat ang ginintuang palaso. Halos hindi ko nga mapagalaw Napakaganit. Sige lang, Rabal, at ipagpatuloy mo ang pagdarasal. Bitawan mo na muna ang palasong yan. Maghapon kang mananatili rito sa kuweba habang ako naman
ay patuloy ring magdarasal para sa aking habang buhay na pagdidebosyon. Muling nagsindi ng 3 kandila itong si Rabal. Sinundan ng lahat ng itinuturo sa kanya ng matanda. Araw-araw na panalangin. Hanggang sa makalipas ang 2 buwan, lubusan na ngang pumasok sa isipan ni Rabal ang mga dasal. Pati na rin sa kanyang dugo at buong katawan. At sa muling paghawak ng kanyang palaso, nagulat na lamang itong si Rabal nang sipatin niya ang isang puno at banatin ang gininto ang palaso. Walang mintis na noon pa man sa kanyang pagkabata ay tinuruan na siya ng kanyang ama kung papanong gamitin ang tama ang palaso. Magaling ang ginawa mo, Rabal. Hindi pa rin nagbabago ang iyong pulso, mapa-espiritual na gamit man yan o mapa-pisikal. Tama ang sinabi ng Haring Tikbalang. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Ngayon ay masusubukan natin ang iyong kakayanan dahil ang palasong yan ay walang sinasanto kapag itinutok mo sa mga gumagamit ng kaliwang kaalaman. At sa huli ay wala na ring nagawa ang kanyang mga magulang. Sumang-ayon na ito sa kanyang mga layunin dahil itong si Rabal ay binigyan ng misyon ng matandang ermitanyo upang tuligsain ang mga aswang pati na rin ang masasamang elemento. Sambit pang wika ng kanyang mga magulang bago niya lubusang lisanin ang kanilang tahanan para sa kanyang unang misyon. Anak naman, Rabal, nag-iisa ka lamang sa buhay namin ng iyong ama. Tapos ngayon iiwan mo na kami para dyan sa sinasabi mong misyon. Ano ka ba, Salome? Binata na yung anak mo. Ginagawa mo pang bata. Oo, nung una aminado kung hindi ko siya naunawaan. Pero nakikita ko ngayon sa kanyang mga mata ang kagustuhang gawin ng kanyang layunin sa mundong ito. At hindi natin lubusang hawak ang anak natin. Tatanda rin tayo at magkakaroon din siya ng sarili niyang pamilya balang araw. Ando na tayo, Ramon. Pero ayoko may mangyaring masama sa anak ko. Inay, wag ho kayong mag-alala sa akin. Kasama ko naman ho yung matandang ermitanyo. At sa kahit na anumang laban ho nandudoon ho siya. Sino ba kasi ang matandang ermitanyong yan? Noon mo pang paulit-ulit na sinasambit sa amin pero hindi naman namin nakikita. Kaya maho ay nagpakita na noon. Subalit ngayon ay hindi na ho siya nagpapakita sa inyo. Halika na, Salome. Huwag mo nang pabigatin ang pakiramdam ng anak mo. Hayaan natin siyang mapayapang magtungo sa lahat ng kanyang misyon. Sige na, anak, ako nang bahala sa iyong inay. Mag-iingat ka at babalik ka sa ating tahanan. Nandito lamang kami naghihintay sa iyo. Matapos makapagpaalam ni Rabal, panandalian na nga nitong iniwan ang kanilang tahanan. Daladala ang kanyang bag, pati na rin ang kanyang espiritual na sandata. Habang ang bulalakaw naman ay nakatali sa kanyang bewang. Magtutungo tayo ngayon, Rabal, sa isang isla kung saan maraming mapaminsalang mga elemento. Kumukuha sila ng buhay ng tao at ang alam ng mga taong nanduroon ay dahil lamang sa kanilang karamdaman. Kaya naman ito ng unang pagkakataon upang pasiklabi ng palasong yan at isa-isa silang paslangin kaysa naman ng mga taong walang kamalay-malay roon na unti-unti nilang inuubos at tinaalipin ng mga kaluluwa nito para lamang sa kanilang pangsariling kapakanan patungo sa kanilang kaharian. At sa patuloy na paglalakad, dahil sa may kalayuan din ng islang yon, ilang beses din silang huminto para magpahinga. Iba't ibang uri ng mga postura ng mga elemento ang kanilang nakakasalubungan. Umiiwas sa kanila kapag napapansin ang kumikinang na palaso na nasa balikat ni Rabal, habang nadidinig naman nila ang usap-usapan ng mga ito dahil sa alam ng mga elemento kung saan nanggaling ang palasong yon. Sambit pang wika o mano ng isang nilalang na patuloy lamang na nakatingin sa kanila habang sila'y nagpapahinga sa isang putol na puno ng kahoy. Ang palasong yan, nanggaling sa Haring Tikbalang. Pero papanong napunta sa kanya? Delikado, marami na naman niyang mapapaslang. Pero isang tao nang nagmamayari nito at sigurado kong ang tinutumbok ng dalawang yan ay patungo roon sa isla ng mga kababalagan. Kayong dalawa riyan, hindi ba kayo lalayo sa amin? Kanina pa namin kayong naririnig na pinag-uusapan ninyo kami. Gusto nyo bang gamitin namin sa inyo ang palasong ito? Naku, narinig tayo. Tara na, umalis na tayo rito. Baka madamay pa tayo at wag na tayong babalik sa lugar na yon. Walang sinasanto ang palasong yan. At nang makalipas ang ilang minutong pagpapahinga, muli na silang naglakbay patungo sa nasabing isla. Hanggang sa maya-maya pa'y makarating na nga sa may baybayin. Maingay na alon ang kanilang naririnig. Habang dumadampi naman sa kanilang balat ang malakas na hangin, may subaskong paparating na naging dahilan ng dahan-dahang pagdilim ng paligid. Halika rito, Rabal. Pagtungo tayo sa tahanang yon, panandalian muna tayong makisilong. Napapansin mo ba ang napapansin ko?
Samantalang kanina lamang habang papalapit tayo sa islang ito, napakaganda ng panahon. Subalit ngayon, pati ang karagatan at hangin, kontrolado ng mga elemento. Kaya naman nakakaawa ang mga taong mangingisda rito. Ang inaakala nila'y dala lamang ng masamang panahon. Subalit hindi, dahil may mga elemento ring naninirahan sa ilalim ng dagat at nandoon ang kanilang tahanan sa malaking batong yon. Sila ang kumokontrol ng islang ito. At pagdating naman sa hangin, ang itim na diwata ay nakatira sa mayabong na baleteng yon. Maraming masasamang elementong naninirahan sa may baleteng yan. Noon pa man ay tinangkanan nila itong putulin. Subalit kung sino man ang nagtatangka, kaagad itong namamatay. Kaya naman pinabayaan na lamang nila ito hanggang sa lubusang yumabong. Kapansin-pansin na nagsisipagdamihang mga baging. Subalit natigilang magsalita ang matandang ermitanyo nang makita niyang isang malaking buntot na mabilis na lumubog sa tubig kung nasa saan ng malalaking alon. Napansin mo ba yon, Rabal? Nagpakita sa atin ng isa roon. Huwag kayong mag-alala. Ito na ang huling araw ninyo sa islang ito upang makalaya sa pang-aalipin ninyo ang mga tao. Binibihag ninyo ang kanilang kaluluwa upang gawing utosan at talipinin sa inyong kaharian. At nang mapansin sila ng may bahay, tagli silang pinapasok roon dahil sa unti-unti nang lumalakas ang ulan. Sambit pang wika ng matandang babaeng may-ari ng tahanan. Pasok ho kayo sa aking tahanan, Ginoo. Taga saan ho ba kayo? Bago lamang ang mukha ninyo sa akin. Nanggaling pa ho kami sa bukid. Doon ho sa itaas. May sadya lang ho kami rito. Ay gayon ba? Inabot na kayo ng malakas na ulan. Siguro'y magpahinto muna kayo rito. Saglit lamang at ipagtitimpla ko kayo ng kape. Hindi na ho. Sapat na ho itong pagpapatuloy niyo ho sa amin. At pagkatapos naman ho ng ulan alis na rin ho kami. O sige, kayo ang bahala. Pero sino naman ang sadya nyo rito? Ang mga elemento hong pumapas lang ng tao sa inyong lugar. Malalim ang binabanggit mo, iho. Pero nagkakaroon ako ng ideya. Hindi mo na maitatanong. Marami rin akong napapansin sa lugar naming ito. Dahil sa tanda ko ba namang ito, nakikita ko rin ang masasamang elemento. Subalit wala akong magawa. Tama ka sa sinabi mo. Mga elemento ang mapinsala sa aming isla. Subalit ang mga tao ay nagbubulag-bulagan. Kahit na paulit-ulit kong sinasabing hindi sakit ang ikinamatay ng ibang nandirito. Ayaw naman nilang maniwala sa akin. Sino ba naman ako? Isang matandang huklubang naninirahan sa tahanang ito at wala ng iba pang kasama. Ibig niyo bang sabihin, nakikita niyo ang ermitanyong kasama ko? Abay, oo naman. Kanina pa. Kaya nga nang pagtawag ko sa inyo ay kayong dalawa ang tinatawag ko. Napanandali ang sumilong dito. Ayan nga siya't nakatingin sa akin. Hindi mo na muling may tatanong ano. Nasa lahi kami ng mga babaylan. Subalit itinigil ko ang panggagamot. Magmula nang mamatay noon ang aking asawa, hindi ko siya naprotektahan. Kaya naman sa sama ng aking loob, ayaw ko nang muling maulit ang nangyaring yon. Kaya lahat ng aking kaalaman ay kinalimutan ko at muling nanahimik ng mag-isa. Alam mo, iho, ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa inyo. Matagal ko nang gustong mapalaya ang lugar na ito. Subalit ngayon sa tingin ko ito na ang katuparan sa pamamagitan ninyong dalawa dahil sa daladala mong kumikinang na palaso. Bukas nga ang iyong ikatlong mata. Maaari niyo ho ba kaming samahan dun sa may puno ng balite? Pati na rin ho sa may pangpang kung saan ho naninirahan ang lamang dagat. Alam mo, iho, gustuhin ko man pero wala na akong magagawa sa tanda ko nang ito. At wala na akong sapat na proteksyon sa aking katawan. Hindi ko na kayo masasamahan. Ipagpatawad mo, iho. Ipapanalangin ko na lamang na magtagumpay kayo sa inyong mga lakad. Pagpasensyahan mo na ako, iho ha. Wala hong problema yon. Sakto na din naman ho at tumitila ng ulan. At nang huminto na nga ang malakas na ulan, daglingang nagtungo ang dalawa sa isang puno ng balete. Kaagad na nagritual si Rabal upang pabuksan ang pintuan ng lagusan. Subalit may nakaharang na bantay. Dalawang malaking nilalang ang tinatawag na kapre. Kung hindi nyo kami papapasukin sa loob ng kaharian para kunin ang kaluluwa ng mga taong biniktima ninyo, papaslangin ko kayong dalawang kapre. Pakawalan na ninyo ang mga binihag ninyong kaluluwa dahil kung hindi, papaslangin namin kayong lahat. Tumugo ng dalawang bantay, subalit patuloy silang nagmatigas. Wala nang nagawa itong si Rabal kung di gamitin ang kanyang daladalang palaso. At sa unti-unti pa lamang niyang pagbanat, kapansin-pansin ang takot ng dalawang kapre.
hanggang sa bitawan niyang 2 palasong magkasunod. Tumagos ito sa katawan at tumama sa may lagusan hanggang sa magbukas ang pintuan ng kaharian. Napaslang ni Rabal ang 2 bantay na hindi man lamang nakapalag sa kanyang kakayanan dahil sa lakas ng palaso na kahit ang malalaking nilalang ay kayang-kaya nitong paslangin. Rabal, bumukas na ang pintuan ng lagusan. Halika, pumasok na tayo roon. May nakakita umano sa kanilang iilang mga tao. Nakita silang tumagos sa may puno ng balete. Nagtaka ang ilang mga taong nanduroon, subalit ang akala nila isang panaginip lang o kaya naman ay isang malikmata. At nang makapasok na nga silang 2, kapansin-pansin ang kagandahan ng kaharian. Subalit nang makita nila ang mga kaluluwa ng taong nanduroon, patuloy na inaalipin, pinagsisilbihan ng mga elemento, sambit pang wika ng matandang ermitanyo. Yan ang ayaw kong mangyari sa kanila. Inaalipin ng isang mangmang na kaluluwa. Wala silang karapatang gawin yan sa atin. Dahil sa mas mataas tayong antas kesa sa mga elementong yan. Pagtutungo ako sa kanilang pinuno upang pakawala ng mga espiritu. Subalit kung hindi nila gagawin yon, mapipilitan tayong makipaglaban sa kanila at sirain ang buong kahariang ito sa pamamagitan lamang ng iisang pako. Iisang pako ho? Tama ka sa narinig mo, Rabal. Isang simpleng pako lang ang tatapos sa kanilang kaharian. Magtiwala ka sa akin, subalit humanda ka. Ang bawat susugod sa atin sa loob ng kahariang ito ay maaari mong paslangin gamit ang iyong palaso. At nang makausap na nga ng matandang ermitanyo ang pinakapinuno ng kahariang yon, hindi ito sumang-ayon na pakawala ng mga kaluluwa. Kaya naman napilitang lumaban sila Rabal upang sa pilitang kunin ng mga espiritu at isamang patungo sa labas ng kaharian gamit ang kanyang palaso. Ang bawat sumusugod sa kanya ay walang awa niyang pinupunterya dahil sa walang kaubusan ang espiritual na bala ng kanyang palaso. Sige, sugod pa. Makikita ninyong hinahanap ninyo at yan ang kabayaran sa pag-aalipin ninyo sa mga mangmang na espiritu. Rabal, maluwag na sa parteng yon. Nandoon ang mga bihag. Isa-isa ko silang kukunin. Alalayan mo ko. Dahil sa dami ng mga engkantong nanduroon, pilit pa rin nilang kinuha ang mga bihag. Isa-isang isinamang papalabas ng balete at kahit na nga hindi ganoon kadali, pilit pa rin nila itong isinalba, lalong-lalo ng espiritu ng mga kabataan. At nang matungo na nga sila sa labas ng malaking baleteng yon, kagad na bumunot ng pako ang ermitanyo. Sabay karga ng paulit-ulit na mga usal. Matapos iyon, kumuha ng isang biyak na bato at sakay binaon ang kanyang daladalang pako sa balete. Subalit bago niya gawin yon, muling humingi ng pasyensya ang matanda habang nagwiwika na. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon, kaya pasensya na lamang sa inyo. Ito na ang huling buhay ninyo sa mundong ito. Binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon para magbago, kaya ibinato kayo rito sa lupa. Subalit parang walang pagbabago, mas lalo pa rin kayong lumala, kaya tanggapin ninyo ang kaparusahang ito. Lahat kayo mamamatay, kahit na ang inyong hari. Tanggapin nyo ang aking kaparusahan at ikamamatay ninyo ito pagdating ng hapon. Kagad na ibinao ng ermitanyo ang pako gamit ang biyak na bato. At pagkatapos nga noon, wala ni isang masamang elementong nakalabas. Pare-pareho itong namatay dahil sa hindi na nila maramdaman ang presensya ng mga ito. Gamit naman ang panawag ng anghel ni Rabal, tinawag niya ang 7 arkanghel upang sunduin ang mga kaluluwang naligaw dahil sa kabaliwan ng mga elemento. Maya-maya pa'y muling nagsalita itong si Rabal habang binibigkas ang panawag ng mga arkanghel. 7 arkanghel, kinakailangan namin ng tulong ninyo ngayon. Gabayan ninyo ang mga kaluluwang ito at ihatid sa kapangyarihan ng may likha. Wala silang kasalanan. Biktima lamang sila ng mapagsamantalang mga elemento, kaya kunin ninyo sila at dalahin sa kaharian ng Panginoon. Matapos ang panalangin yon, sabay bagsak ng mga salita sa lingwaheng Latin. At nang matapos nga iyon, biglang nagliwanag ang paligid ng balete. Nandoon ang 7 arkanghel habang patuloy na inaalalayan ang mga naliligaw na kaluluwa patungo sa kaharian ng Panginoon. Magaling ang ginawa mo, Rabal. Nandirito na ang 7 arkanghel. Sigat kunin na ninyo ang mga kaluluwa at maraming salamat 7 arkanghel. Kahit kailan, hindi nyo pa rin kami binibigo at habang nabubuhay kami sa mundong ito, gagamitin namin ang mga salitang panawag, hindi sa kalokohan, kundi para makatulong. At nang matapos ang kanilang misyon sa baleteng yon,
Ang pinuntirya naman ng dalawa ay ang lamang dagat na tinatawag na Shokoy at Serena. Meron din namang mabubuti, subalit meron ding masama. Kaya naman sa kabila ng sipag ng mga mangingisda roon, wala pa rin silang mahuli dahil sa kagagawa ng mga lamang dagat na iyon. At nang patungo na nga sila sa nasabing tahanan ng lamang dagat, ang mga taong nakakita sa kanila roon ay patuloy silang pinipigilan na wag nang magtungo sa lugar na yon dahil napakadelikado. Maraming tao nang nalagutan ng hininga dahil sa pagkakalunod ng hindi nila malamang dahilan. Wag na po kayo magtungo riyan. Napakadelikado. Marami na pong nakuhang buhay ang karagatang ito. Lalong-lalo na sa mga nagtutungo riyan dahil naniniwala kami na may elementong naninirahan dyan sa ilalim ng dagat. Hindi ho kayo nagkakamali. Talagang meron ho. At alam naming nandiriyan lamang siya na patuloy na tumatago sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung hindi siya lalabas at makikipag-ugnayan sa amin, sisirain namin ang kanyang tahanan gamit ang mga orasyon na ngayon pa lamang nila mararanasan. Bahala kayo, iho. Basta kami binigyan na namin kayo ng babala sa tagal na naming naninirahan dito. Marami hong salamat sa inyo, pero hindi nyo ho kami mapipigilan. At para sa inyo rin ho ang ginagawa namin ito, ang palayain ng inyong isla sa kalukuhan ng masasamang elemento. Naiwan ng matanda sa may tabing pangpang upang bantayan ang mga mangyayari. Samantalang itong si Rabal, sinuong niya ang karagatan upang makarating sa may malaking bato na ginagawang tahanan ng mga lamang dagat. Maya-maya pa, galit na nagpakita sa kanyang isang Shokoy dahil umano sa kanilang panggugulo. Tahimik umano ang kanilang buhay roon. Subalit muling nagwika ang matanda patungkol sa binanggit ng lamang dagat. Ang lakas naman ng apog ninyo na magsalita na nananahimik kayo sa lugar na ito. Pero ang totoo, pinapas lang ninyo ang mga mangingisda at kung pababayaan lamang namin kayo, paano naman sila? Wala akong pakialam. Alipin namin sila at labas na kayo roon. Ilang mga tao nang nakuhanan ninyo ng buhay. Hindi pa rin ba kayo nakukontento? Ibalik na ninyo ang kaluluwa ng mga taong pinaslang ninyo. At kami na ang bahala upang bigyan sila ng kapayapaan sa kaharian. Huwag na kayong magmatigas dahil maaari kayong matulad sa punong baleteng yon. Napapansin nyo ba? Wala na itong buhay dahil ang kaharian sa loob ng baleteng yan ay lubusan ng nasira gamit lamang ang isang malakas na orasyon na aking ikinarga sa isang pako. Wala nang makakalabas-masok riyan. Kaya kung ako sa inyo, upang hindi madamay ang iba ninyong mga kasamahan, bitawan na ninyo ang mga espiritong inyong bihag. Ngayon din, at ipakikiusap ko sa inyo na magpakalayo-layo na kayo. Dahil kung hindi, papipilitan kaming gamitan kayo ng dahas para sa kaligtasan ng mga tao. Subalit dahil sa walang tiwalang nilalang na yon, hindi rin sila umalis. Patuloy silang nanirahan sa may malaking bato at nang mapuno na itong si Rabal, gamit ang kanyang palaso, itinutok niya ito sa isang Shokoy habang ang mga taong nanunood ay patuloy siyang pinagdududahan dahil sa wala silang makitang sandata na purong espiritual kaya naman hindi nila lubusang maunawaan. Rabal, wala na tayong magagawa. Sayang ang oras natin sa kanila. Ngayon ay mauunawaan mo ang sinasabi namin sa iyo. At ang tubig na ito ay gagamitin naming paraan upang parusahan ka kahit na hindi ka namin hinahawakan. At ang ibang mga kasamahan mo riyan na kumukuha ng tao, pati sila'y madadamay sa pagkumpas ng aking daliri at pagbitaw ng mga usal sa tubig na ito. Lahat kayo'y makakaramdam ng matinding kuryente sa inyong katawan hanggang sa lubusan kayong manghina dahil na rin sa katigasan ng inyong ulo. Ibinaba ni Rabal ang pagkakatutok ng palaso. Lumapit ang matandang ermitanyo sa dagat. Sabay kumpas ng kanyang kamay ng pakros at nagbulong ng mga usal. Sabay ihip sa tubig. At sa ilang segundo lamang nang nakalipas, hindi mapakali ang mga nilalang kung paano silang magkukubli sa kanilang tahanan dahil ang kabuuan ng dagat na yon ay nasa sakop na ng kapangyarihan ng matanda. Itigil mo na yan. Halos hindi na kami makagalaw dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa aming katawan. Aalis na kami rito at hindi na muling babalik sa aming tahanan. Sinabi ko na sa inyo kanina pa, subalit matitigas ang ulo ninyo. Pakawalan na ninyo ang mga kaluluwang bihag ninyo riyan. Ang mga mangingisdang nalubog ang bangka dahil sa inyo. Pati na rin ang mga kabataang nalunod. Ang lahat ng iyon ay kayo ang may kagagawan. Buhayin mo lamang kami
Hinding-hindi na muli kaming manggugulo rito at magpapakalayo-layo na sa gitna ng karagatan. Sa kabila ng kasamaang ginawa ninyo sa mga taong nandirito, sinamantala ninyo ang kanilang kahinaan. Subalit pagbibigyan ko kayo, pero ipangako ninyo sa akin na hinding-hindi nyo na muling gagawin ng ganitong pamamaraan. Kayo ang kumikitil ng buhay ng tao. Wala kayong karapatan doon dahil ang may likha lamang ang may karapatang kumuha ng buhay ng kanyang nilikha. Hindi tulad ninyo na nakikialam sa buhay ng mga nandirito sa lupa. Sige at pakawalan na ninyo ang mga espiritu habang muling nandirito na ang 7 arkanghel na mag-ahatid sa mga espiritong yan patungo sa tunay na may likha upang muli silang pangalagaan at ibalik sa kaluwalhatian sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aming Panginoon. Masusunod ang kagustuhan mo, pakawalaan ng mga bihag na espiritu upang muli tayong makalaya. Kayang-kaya na tayong paslangin sa pamamagitan lamang ng mga usal na binibitawan niya sa kanyang bibig. Maya-maya pa, animoy mga puting liwanag ang lumalabas sa karagatan kung nasa saan ang malaking bato na ginawang tahanan ng mga nilalang sa dagat. Nakikita na ba ng inyong ikatlong mata ang mga espiritu? Isa-isa na silang lumulutang sa dagat. Mabuti naman at nagkakaintindihan na tayo ngayon. 7 arkanghel, kunin ninyo ang mga kaluluwa at muling dalahin sa kalangitan. Maraming salamat sa inyong paggabay sa amin at hindi ninyo kami binibigo sa aming paghingi sa inyo ng tulong. Mabilis ang naging responde ng 7 arkanghel para silang kisap mata nang mabilis ang kuning isa-isa ang mga kaluluwang nanduroon. At nang nagsipag-alisan ng daladala ang mga espiritu, sambit na mangwika ni Rabal habang nakaharap sa may pangpang na nanduroon ng mga nilalang. Dahil sa mga panahong yun, malapit pa ang mga lamang dagat sa tao. Subalit sa paglipas ng panahon, dahil sa kagustuhan nilang makalakad, pinipinsala nila ang mga tao na kapag hindi nasusunod ang kanilang kagustuhan, kinukuha nila ito at nilulunod. Tulad ng napagkasunduan, wag na kayong magtutungo sa mga pangpang. Manatili kayo sa gitna ng karagatan at wag na ninyong pangarapin pang magkaroon ng paa upang makalakad sa lupa. Dahil yan ang ibinigay sa inyong misyon ng kalangitan. Pangalagaan ninyo ang buong karagatan dahil dyan kayo naghahari. At kung muling magtagpo ang ating landas at muli kayong maligaw sa may pangpang, wala na kaming ibibigay na ikalawang pagkakataon para sa inyo. Papasnangin namin kayo nang walang pagdadalawang isip. Masusunod ang kasunduan natin. Pakawalan na ninyo kami upang magtungo na kaming papalaot. At sa pakiusap na iyon ng lamang dagat, muling nag-usal ang matanda. Iniihip itong pakros sa karagatan na wala ang panginginig ng mga nilalang. Subalit bahagya silang nanghina hanggang sa isa-isa nang nagsipaglayuan patungo sa gitna ng karagatan kung nasa saan ang tunay nilang kaharian. Umuwi na tayo, Rabal. Malayo-layo pa rin ang lalakbay nating papauwi. Sige po, Mang Rene. Subalit habang papalabas sila ng lugar na yon, sinalubong sila ng kapitan kasama ang matandang babaylan. Sambit pang wika ng punong barangay ng islang yon habang nagpapasalamat. Mawalang galang na po sa inyo. Ako po ang punong barangay ng islang ito. Nasabi po kasi sa akin ng matandang babaylan, tinapos na ninyo masasamang elemento ng baleting yon. Pati na rin yung mga sirenang nagtatago dyan sa may malaking bato. Gayunpaman hindi ko naman po sila nakikita. Pero itong matandang babaylan ang madalas na nagsusumbong sa akin noon patungkol sa mga namamatay na tao rito. At naniniwala naman ako sa matandang ito dahil kahit siya mismo ay ginugulo rin ng mga yon. Matanong ko lang po, maaari na po ba naming putulin ng baleting yon? Dahil baka muli pang pamahayan ng mga iba't ibang uri ng elemento. Kasi kahit kami ho kapag napapadaan lang sa gilid ng baleting yon, ipatuloy na kinikilabutan. Maaari nyo na ho yung putulin at wag na kayong matatakot. Wala nang mamamatay sa inyo dahil hindi na pinaghaharian ng puno ng baleting yan. Pati na rin ang malaking batong yun sa karagatan. Malaya na ho kayo rito. Marami hong salamat kung ganon. Ano ho bang may tutulong namin sa inyo para kahit papano'y makabawi man lang kami? Wala ho kaming hinihinging kabayaran at kusa ho kami nagtungo rito. Sige ho, talis na ho kami. Marami pa rin ho kaming gagawin. Naging masaya ang matandang babaylan. Pati na rin ang punong barangay. At nang umalis na nga sila roon sa may isla, habang papabalik sa kanilang tahanan, inabot na sila ng gabi sa kanilang paglalakad. At habang abalang binabaybay ang daan, may napansin ng dalawa na 4 na kalalaki ang nakasuot ng kulay itim
may nilalantakan itong pagkain. Gayunpaman ay alam na ng dalawa ang ginagawa ng mga ito. Bumulong ng usal si Rabal at sakay tinagal po sa abalang kumakaing mga lalaking yon. At nang maramdaman nila, isa-isang nagsipagtumbahan habang namimilipit sa sakit. Dahan-dahang naglakad ang dalawa patungo sa kinaroroonan ng mga kalalakihan. At nang masipat nilang kinakain ng mga ito, isang hilaw na ligaw na hayop ang kanilang kaninang pinagsasalo-saluhan. Kumpirmado Mang Rene, aswang ang mga lalaking ito. Pilit pang nagmamakaawa ang ilan doon na huwag silang paslangin dahil sa naghahanap lang umano sila ng kanilang pagkain at hindi umano sila kumakain ng tao. Mga ligaw na hayop lamang ang kanilang nilalantakan at hindi ang mga kabataan. Mang Rene, naniniwala ka ba sa sinasabi ng mga ito? Nagsisinungaling sila dahil sa wala lamang silang makuhang kabataan sa lugar na ito. At alam kong paikot-ikot lamang sila at nang makaramdam ng gutom, ligaw na hayop ang kanilang nilantakan upang malamnan lang ang kumakalam nilang sikmura. Huwag na kayong tumanggi. Nanggaling pa kayo sa bundok ng Aguhoy kung saan maraming aswang ang naninirahan. Huwag na kayong magsinungaling dahil kahit ako mismo ay nagtungo na sa bundok na yon. Maniwala kayo sa amin, hindi kami kumakain ng tao. Kaya ibinabaling namin ang aming atensyon sa mga ligaw na hayop. Ito lang talaga ang aming pagkain. Pakawalan nyo na kami. Kalasin nyo na ang orasyong nakatali sa aming katawan. Sige't pakakawalan namin kayo sa ngayon. Subalit ipaabot ninyo sa inyong mga kasamahan na darating kami roon upang lipolin kayong lahat dahil ang mga kubot na aswang na tulad ninyo ay dapat nang matigil ang pagkalat ng lahi upang ang bawat sityo sa kapatagan ay lubusan ng manahimik upang mawala na ang takot ng mga tao sa kanilang isipan. Pinakawalan ni Rabal ang mga nilalang na yon na kung tutuusin ay kayang-kaya na nilang paslangin. At dahil sa kakaibang kakayanan na magpalit ng anyo, malayo ang naaabot ng mga aswang na ito. Kaya naman malaya nilang nagagawa ang kanilang kasamaan. At nang muli na ngang makabalik ang dalawa sa kani-kanilang tahanan, kaagad na rin nilang pinaghandaan ang pagtungo sa bundok ng Aguhoy. Anak, Rabal, kakauwi-uwi mo lamang. Bakit parang naghahanda ka na naman? Saan naman bang punta mo? Inay, pinaghahanda lang ho ako ng matandang ermitanyo. Bakit daw anak at para saan? Kung mga elemento at lamang dagat lang ang nakalaban namin ang nakaraan, ngayon ho ay matataas na uri na ng mga aswang. Rabal, anak, kung ano-ano nang ginagawa mo sa buhay mo. Samantalang noon hindi ka naman ganyan. Salome, ilang beses bakit ang pagsasabihan? Binata na yung anak mo. Huwag mo nang kinukontrol ang gusto niyang gawin. Hindi ka ba natutuwa sa ginagawa niya? Isang bayani ang anak mo na hindi alam ng mga taong nandirito na siya ang nasa likod ng pagtahimik ng mga barangay para sa mga mapinsalang mga aswang na yan. Hindi mo ba narinig ang balita sa radyo? May isang buntis sa kabilang sityo ang hindi malaman kung bakit nawakwak ang kanyang tiyan at nang umuwi ang kanyang asawa, wala na itong buhay. Pati na rin ang sanggol ay wala na sa kanyang sinapupunan. Paano mo ipapaliwanag ang mga nangyaring yon? Kagagawan ba yun ng adik o ng sino mang walang magawa? Hindi pang karaniwan ang nangyaring yon. At alam ko na ang ginagawa ng anak mo ngayon ay isang misyon upang makatulong sa mga tao. Kung noong dati hindi sumasang-ayon sa kanya ang kanyang ama, ngayon ay pinagtatanggol pa siya nito sa kanyang nanay. Kaya naman sa makalipas na 2 araw, muling pang samantalang iniwan ni Rabal ang kanilang tahanan kasama ng matandang ermitanyong si Mang Rene na nagtungo sa bundok ng Aguhoy. Mang Rene, ito na ho bang huli nating misyon? Natawa ang matandang ermitanyo habang binabaybay nila ang daan dahil sa pagtatanong na iyon ni Rabal. Tugong wika pa ng matanda. Ang misyon ay mananatiling misyon, Rabal. Ang mundo ng espiritual ay walang katapusan. Kaya kapag tinatawag ka ng iyong misyon, wala itong pinipiling panahon, oras at araw. Itong misyon na gagawin natin ngayon ay mas lalong uhubog sa iyong kakayanan na ikaw mismo makapagpapatunay kung gaano kakalakas, kagaling para ipaglaban ang kalayaan ng mga tao na pinipinsala ng mga aswang na yan. Ako naman ang magtatanong sa iyo, Rabal. Kaya mo bang tiisin na paulit-ulit na pinagsasamantalahan ng mga aswang ang kahinaan ng mga tao? Pumapas lang ng mga kabataan, lalong-lalo na ang mga paborito nilang buntis na para bang isang masarap na pagkain sa kanilang pangamoy. Patitiis mo ba ang lahat ng yon na sa kabila ng iyong kakayanan at kalamang ipinagkaloob sa iyo ay wala ka man lamang gagawin? Tama ho kayo, Mang Rene. Hindi ho ako titigil.
hanggat patuloy na may humihingi ng tulong sa akin. At nang makarating na nga ang dalawa sa burol ng agoy, isang pangkat ang naghihintay sa kanila roon dahil sa mga pinakawalan nilang mga aswang na nasa lahi ng mga mapinsalang mga kubot na nilalang. Sambit pang wika ng kanilang pinuno habang unti-unting dumidilim ang paligid sa oras nang makarating sila sa lugar. Maligayang pagdating. Hinihintay talaga namin kayo. Salamat sa pagpapakawala sa ilan naming mga kasamahan. Subalit ang pagpapasalamat na ito ay kabaliktaran ng kagustuhan namin. At yon ang malaking pagkakamali ninyo. Nagbigay pa kayo ng babala at dahil doon, napaghandaan namin ang inyong pagdating. Wala kaming pinagsisisihan sa pagpapakawala sa inyong mga kasamahan dahil sinadya namin iyon para sa inyo. At habang nabubuhay pa kayo sa ngayon, ipasok ninyo riyan sa inyong isipan na ito na ang huling pagkakataon ninyo para umapak sa lupa dahil ang huli ninyong pupuntahan ay ang kaharian ng inyong pinuno kung saan may nagbabagang apoy na pati kayo ay magsisisi dahil doon kayo pahihirapan. Tinatakot mo ba kami, tanda? Handa kaming mamatay at pumatay. Kaya wag mo na kaming tinatakot. Walang pananakot sa mga sinasabi ko sa inyo. Yun ay purong katotohanan dahil ang inyong kaluluwa ay matagal nang sinusunog sa impyerno. Dahil sa galit ng mga nilalang na yon, kagad silang sumugod. Subalit bago pa lamang sila makalapit sa dalawa, nakahanda ng palaso ni Rabal na walang kaubusan ng balang espiritual. Patuloy ang kanyang pagpapakawala at kahit na hindi pa man nakakalapit, ang bawat bitaw ng kanyang palaso ay walang mintis tulad ng kanyang natutunan noon sa kanyang ama pagdating sa pangangaso. Magaling, Rabal. Ikaw na ang bahala riyan. Magtutungo ako sa iyong likuran. Marami na rin ang papalapit sa atin. Uubusin natin ang lahi ng mga kubot na ito. Huwag mo munang punteryahin ang pinuno. Pahihirapan natin siya upang ipalasap sa kanyang sakit ng lahat ng mga taong pinahirapan nila noon. Sige pa, magsipaglapit kayo. Tingnan natin kung hanggang saan ang galing ninyo. Ang kaya nyo lamang naman ay mga normal na tao. Mang Rene, sa tagiliran mo. Huwag mo kong alalahanin, Rabal. Ipagpatuloy mong pagpunterya sa mga nilalang. Gamitin mo ng lubusan ng kakayanan ng palaso. Walang katapusan ng kapangyarihan yan. At ang bawat tatamaan ay hindi sasantuhin dahil sa talim at kapangyarihan ng espiritual na palaso. Nagpatuloy ang labang yon dahil sa pagiging bihasa nitong si Rabal. Niwala man lamang ni isang nakalapit at ang matandang ermitanyo, lahat rin ang sumugod sa kanya ay kagad niyang napapaslang. At nang unti-unti nang maubos ang kasamahan ng pinuno, napansin niyon ni Rabal na dali-daling tumatakas at nagtutungo sa masukal na kagubatan. Nakita rin niyon ng matanda na nagwika kay Rabal nang, Rabal, punteryahin mo ang pinunong yon. Tumatakas siya. Wag na wag mong pakakawalan. Ako nang bahala sa ilang natitira rito. Siguraduhin mong tatamaan. Dahil kung makakatakas pa yan, bobo na naman yan ang kanyang mga kasamahan at muling mangyayanggaw upang muling manalasa sa bawat sityo. Sabay banat ni Rabal ng palaso at ang bawat sumusugod naman kay Rabal, nakaharang roon ang matanda. Pinapaslang ng matandang ermitanyo upang hindi magalaw si Rabal sa pagpunterya sa pinunong yon. Pabulong pang wika ni Rabal habang inaasinta ang pinuno. Hindi ka makakawala sa akin. Matagal na panahon kong pinag-aralan ito. Humanda ka, pinuno ng mga kubot. Hindi ka makakawala sa amin. At nang bitawan nga ni Rabal ang palaso, nagliliwanag ni spiritual na talim ang patuloy na humabol sa pinunong yon hanggang sa tamaan nito sa kanyang kaliwang dibdib. Sa Tandang Rene, magtungo ka na roon at siguraduhin mo na hinding-hindi na siya makakawala sa tama ng iyong palaso. Dali-daling tumakbo itong si Rabal at sa kanyang pagdating nga roon, buhay pa ang pinuno. Subalit naghihingalo na ito na nakataas ang kanyang dalawang kamay at ang huling naging wika na lamang nito kay Rabal habang inahabol ang kanyang paghinga na dahan-dahan ang nawawala ng buhay. Ang agimat at palaso ng Tikbalang. Okay mga kaiwaga, dito nagtatapos ang ikalawang misyon ni Rabal. Subalit matapos ang misyong iyon, itinuro rin sa kanya ng matandang ermitanyo ang panggagamot. Kaya kahit na nandudoon siya sa kanilang tahanan,
Hindi lang ang bawat misyon ng kanyang ginagawa, kundi pati na rin ang pagtulong sa panggagamot sa mga tao na paminsan-minsan ay pinipinsala pa rin ng mga pasaway na elemento. Kaya naman hanggang sa pagtanda nitong si Rabal, naging routine niya na ang kanyang misyon at pagpaslang ng mga elemento, pati na rin ang paminsan-minsan na may naliligaw na aswang doon mismo sa kanilang sityo. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Rabal. At kung nagustuhan yung kwentong ito mga kaywaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin ang bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na upload. Muli mga kaywaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.